Tawagin niyo po ko sa pangalang Louie. Kasalukuyang nakatira sa Tondo, Manila. At ngayon ay mahigit 30 na rin ang edad ko. Nakilala ko si Marisa noong 14 na taon pa lamang ako. Tumibok agad ang puso ko nung una ko siyang nasilayan. Hindi kasi siya katangkaran, maputi at maganda at malaanghel ang itsura. Kaya naman agad niyang napukaw ang aking atensyon noong isinama ko ni Mama sa kanyang trabaho sa isang BPO company. Sadya pa lang pala kaibigan si Marisa. Kaya naman labis na tuwa ang naramdaman ko nung una niya akong nilapitan at kinausap. Anak ka ba ni Ma'am Ruby? Nakangiting sabi ni Marisa, isa sa mga staff ni Mama. Opo, anak niya po ako. Nakangiting sabi ko naman. Ilang taon ka na? Ang gwapo mo naman. Manang-mana ka kay Ma'am Ruby. Nang bobola ka lang po para may bonus ka kay Mama. 14 years old pa lang po ako. Nakangiting sabi ko pa. Ikaw ha? Hindi naman judgmental ka masyado. Ano bang pangalan mo? Tanong niya. Louie. Mas mukha ka pang ang bata sa akin Kasi mas matangkad pa ako sa'yo, tingnan. Pahabol na sabi ko pa, sabay ngiti sa kanya. Simula ng pag-uusap na yon ay nakaramdam na ako ng saya, na parang ngayon ko lamang naramdaman. Kakaibang saya para bumilis ang tibok ng puso ko kapag naaalala ko ang boses at malaanghel na mukha ni Marisa. Kaya naman magmula noon ay parati na akong sumasama kay Mama pagsapit ng Biyernes at Sabado pagkatapos ng aming klase. Papunta sa trabaho niya para makita ko lang si Marisa. Bukod sa nagkikita kami sa trabaho nila kapag Biyernes at Saturday, ay nagte-text at tawagan pa kami para lang maipagpatuloy ang biruan at kulitan naming dalawa. Matured mag-isip, masayahin, at mabait daw ako. Ang sabi ni Marisa. Kaya hindi siya naiinip kapag magkausap kaming dalawa sa cellphone o sa trabaho niya. Sobrang saya ko sa mga oras na yun. Lalo pa at nalaman ko na wala siyang boyfriend. Kaya naman madali na lang para sa akin na sabihin ang nararamdaman ko para sa kanya. Bagamat may takot pa rin akong nararamdaman dahil nga sa laki ng pagitan ng edad naming dalawa. Bukod pa sa takot sa aking Mama Ruby. Kapag nalaman niyang nagkakagusto ko sa katrabaho niyang si Marisa. Hindi ko na nga napigilan. Matapos ang 3 buwan naming pag-uusap at pagkikita ni Marisa, sa wakas ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na umamin sa kanya. Marisa, natatakot akong sabihin sa'yo to dahil alam kong hindi tama. Matagal na akong may pagtingin sa'yo. Seryosong sabi ko sa kanya. Ako din, Louie. Mahal na yata kita. Pero ayoko lang aminin sa sarili ko dahil nga mas matanda ako para sa'yo. Sagot naman ni Marisa. Ayun naman pala Gusto natin ang isa't isa. Hindi naman malalaman ni Mama at kahit na sino. Maliban sa tayong dalawa. Matapang na sabi ko sa kanya. Subukan lang natin, Louie. Hindi naman mahalaga ang edad. Ang importante, ang nararamdaman natin sa isa't isa. Tugon ni Marisa. Pagkatapos ng pag-amin ni Marisa sa akin, ay mas lalo ko pa siyang minahal. Hindi ako makapaniwala na sobra kong mamahalin ang first love ko. Yung tipong uma-absent ako sa klase namin kapag rest day niya sa trabaho niya. Nang hindi alam ni Mama. Para lang makapag-date kami at makakain sa labas. Tinitipid ko ang allowance ko para naman malibre ko si Marisa kahit estudyante pa lamang ako. At kung minsan naman, siya ang nagbabayad. Hanggang isang araw, nalaman ni Mama Ruby ang relasyon namin ni Marisa. Galit na galit siya
sa mga nangyari at tinawag niyang malandi at tirador ng inosenteng bata si Marisa. Hindi ko alam ang gagawin ko noon pero pinilit kong ipagtanggol si Marisa kay Mama. Sinabi ni Mama na kapag hindi ko hiniwalayan si Marisa, ay ipapadala niya ako sa ibang bansa upang doon mag-aral o kaya naman ay tatanggalin niya si Marisa sa trabaho. Nag-usap kaming dalawa at nakapag-decide na kami na maghiwalay na lang muna. At kung mahihintay namin ang isa't isa sa tamang panahon, ay itutuloy namin ang naudlot naming pagmamahalan. Lumipas ang ilang buwan, walang pag-uusap at pagkikitang naganap sa aming dalawa. Sobrang lungkot at sakit ng nararamdaman ko noon. Kaya naman para makalimot ay kahit na wala pa kami sa tamang edad. Napasarap ang inuman naming lahat kasabay ng pagpamutan ang sakit na nararamdaman ko. At dahil sa epekto ng alak at tukso ng mga kaibigan ko sa aming dalawa ni Jonah, ay may nangyari po sa amin. Napadpad kami sa malapit na abandonadong bahay. At doon nga ay may nangyari sa aming dalawa ni Jonah, kaibigan ng isa kong kaklase. Aaminin ko sa inyo na in-enjoy ko naman talaga ang gabi na kasama ko si Jonah. Isa pa ay naging dahilan din yon para kahit papaano ay kalimutan ko si Marisa kahit na sandali. Okay ka lang ba, Jonah? Pasensya ka na kung hindi na ako nakapagpigil pa. Seryosong sabi ko kay Jonah. Matapos na may mangyari sa amin. Okay lang ako. Matipid na sabi ni Jonah, sabay tangulang. Matapos naming makauwi sa bahay ay panay-panay pang pagte-text sa akin ni Jonah na para bang nagpaparamdam siya sa akin na open na siya for a relationship. Pero imbes na replyan ko siya, ay mas pinili ko na lamang na manahimik. Alam ko naman sa sarili ko na hindi mag-workout kung sakali mang relasyon ang gusto niyang umusbong sa aming dalawa dahil hindi ko naman siya mahal. Pagkatapos noon ay hindi na ulit ako nag-inom pa dahil matatag akong naghihintay at nagtitiwala kay Marisa. Nahihintayin niya akong makapagtapos ng high school. At saka namin itutuloy ang pagmamahalan namin. Pero makalipas ang ilang buwan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita kami ni Marisa sa isang grocery store. Hindi pa rin siya nagbabago. Aaminin ko sa inyo na mahal ko pa rin siya. Kahit na mahigit 6 na buwan na kaming hindi nagkikita at nagkamustahan kami at saglit na nag-usap. Wala pa rin pala siyang kasintahan at tapat pa rin siya sa pangako niya sa akin. Sobrang saya ko ng mga oras na yun. Pinanghahawakan ko ang pangako mo sa akin na kapag pwede ka na, ay liligawan mo ko ulit. Natatawang sabi pa ni Marisa. Ako naman ay todong ngiti lang at kilig sa mga narinig ko. Oo naman, magtiwala ka lang sa akin. Naghiwalay kami ni Marisa sa grocery store na abot tenga pa ang ngiti ko sa labi. Hanggang sa nakarating sa akin ang isang balita. Ang naka-one night stand kong si Jonah ay nagdadalang tao pala at ako ang tinuturong ama. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam ang gagawin. Wala akong maisip kundi si Marisa at ang pangako namin na sinira ko dahil lang sa isang pagkakamali. Ano na lang ang sasabihin niya sa akin kapag nalaman niya? At dahil sa no choice na ako noon, ay hinarap ko na nga si Jonah kay Mama. At sinabing magpapakalalaki at paninindigan ko ang ginawa ko. Wala akong magawa kundi ang gampanan ang responsibilidad ko bilang isang lalaki sa babaeng nabuntis ko. Sobrang sakit. Kailangan kong alagaan ang babaeng hindi ko naman kakilala. Bubuo kami ng pamilya. Kasama ang babaeng hindi ko naman talaga minamahal. Hindi nagtagal ay kailangan ko nang umamin kay Marisa. Sobra siyang nalungkot.
Umiyak dahil hinihintay daw niya ako at tapat siya sa pangakong binitawan niya para sa akin. Parang nakalimutan mo ko sa mga panahong ginagawa mo yan, Louie. Umiiyak na sabi ni Marisa. Oo, kasalanan ko ito. Pero sana, mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede namang yung bata lang ang panagutan ko eh. Naiiyak na sabi ko pa sa kanya. Hindi mo kailangan gawin yon, Louie. Kailangan mo siyang pakasalan. Babae din ako. At hindi ko hahayaan na mangyari din sa akin yung hindi mo ako pakakasalan. Dahil nabuntis mo na ako. Ang sabi pa ni Marisa. Wala na akong mukhang maihaharap pa sa kanya. Sising-sisi ako sa mga nagawa ko. Pero sa sandaling iyon, niyakap niya ako at sinabing, pinapalaya na kita. Magpakatatag ka bilang ama. Sariwa pa sa mga alaala ko ang pangyayaring yun. Ngayon ay nasa 30 na ang edad ko. Natutunan ko ng mahalin si Jonah kahit papaano. Nakapagpakasal na kami at ngayon ay may 3 anak na kami. Pero hindi pa rin matutumbasan ang alaalang iniwan sa akin ni Marisa. Ang pag-iibigan naming naudlot dahil lamang sa pagkakamali at pagtataksil ko sa kanya. Makalipas nga ang ilang taon ay muli kaming nagkita ni Marisa nang hindi sinasadya. Ayon sa kanya ay single pa rin siya. Sa pagkakataong yon ay inaamin ko na may pagtingin pa rin ako sa kanya. Matapos ang pag-uusap namin yon ay may nangyari sa aming dalawa. Hinihiling ni Marisa na may mangyari sa amin para magkaroon daw siya ng anak. Pero sa kasuwiang palad ay hindi naman kami sinuswerte na makabuo ng bata. Hanggang sa nawalan na lang kami ng communication. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. At sana rin po ay kapulutan ninyo ng aral, lalo na sa mga kabataang tagapakinig. Mahirap maging batang ama, lalo na kung wala ka pang maipagmamalaki sa buhay. Kaya lagi ninyong tandaan na mag-aral at magsikap sa buhay. At kung may pagkakataon ay huwag sayangin, lalo na kung may magandang kinabukasan na naghihintay sa inyo. Marami pong salamat, Louie.